Sinisilip sa pagdinig ng Kamara ang posibleng double taxation sa bill ng Meralco. Pero nagbigay naman ng paglilinaw ang Finance Department. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Patong-patong na buwis sa electricity bill. Yan ang isa sa mga maiinit na usapin sa Ad Hoc Committee on Legislative Energy Action Development o LEAD para sa Kalinga Act. Kwestiyon ni Deputy Minority Leader Sergio Dagook kung patuloy pa bang ipinapatupad ng electric company na Meralco ang 50-year-old law na Batas Pambansa bilang 36 o BP 36 sa Metro Manila, kung saan kapag tumaas ang konsumo ng kuryente sa mahigit 650 hanggang 1,000 kilowatt-hours, 10 sentimo ang ipapataw sa tax per kilowatt-hour. Kapag lumampas naman sa 1,000 hanggang 1,500 per kilowatt-hour ang konsumo, 20 sentimos ang tax. Habang kapag lampas 1,500 per kilowatt-hour na ang konsumo, 35 centavos na ang tax per kilowatt-hour. Hiwalay pa ito sa binabayarang 12% expanded value-added tax o EVAT. My question, BIR, Mr. Chair, is, nung ipinanganak si VAT at saka si IBAT, why did you continue to collect yung BP 36? Is that it does not fall under double taxation kasi isang services lang yung pinag-usapan, subject matter, electricity consumption ng isang consumer. So, tinax mo ng IBAT 12%, at the same time, mayroon ka pang kinarga na per kilowatt hour, depende sa konsumo, 10, 20, 35. Your Honor, may we given a chance to submit our official response on this, Your Honor, so that we in the BAR may study and a response in a concrete manner. Hirit ni Dagook na dapat kaagad nang masagot ang kanyang katanungan dahil kapag may nangyayaring double taxation sa mga sinisingil ng Meralco, kabawasan sa electric bill para sa mga customer na electric company kung sakaling alisin na ang ipinapataw na tax ng BP 36. Kwestiyon naman ni Committee on Energy Vice Chairperson Arthur Yap ang paniningil ng buwi sa system lost. Makatarungan ba na yung same power na generate mo, itatax mo yon, dumaan lang siya sa transmission, itatax mo ulit siya, the same amount of power, tapos pag abot sa distribution bago umabot sa mga MSMEs tsaka sa mga bahay, itatax mo na naman siya. So effectively, 3 beses mo tinax yung consumer for the same amount of power that he received or he did not receive because may systems loss na kasama doon. Paglilinaw naman ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano na walang nangyayaring double o triple taxation. Wala pong cascading VAT tax dito. Kasi ang tinatax po sa VAT is only the value addition. And there is no value added in the VAT itself. Kina-clarify po namin yon. Mungkahin naman ni Yap na iawas na lang sa electricity billing ang pagbibigay na ayuda o tulong ng gobyerno. At least in that way, yung gusto pa nating tulungan, matatarget natin dahil makikita natin sa binabayad nila na monthly at saka sa electric consumption nila, we can target the assistance. Target na komite na maisama na sa second reading ang Kalinga Act sa May 21. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.